Alright mga amigos, malungkot na balita sapagkat natalo po ang ating pambato na si 2020 Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Marshall sa kanyang opening bout kontra sa 20 anyos pa lamang na si Turabek Khabibulaev ng Uzbekistan. 5-0 po mga amigos. Kung noong 2020 Tokyo Olympics nakapag-uwi po ng bronze medal itong si Yumir Felix Marshall, ngayon 2024 Paris Olympic po, walang anumang medalyang maiuuwi si Yumir Marshall. Yun po ang nakakalungkot na balita doon. Pero ano nga ba ang nangyari sa laban? Well, heto nga po ang nangyari mga amigos. Ito pong si Turabek Khabibulaev ay napaka-tricky pala nitong kalaban, sapagkat lahat ng kanyang bentahe ay nagagamit niya po. Tulad na lamang ng kanyang tangkad, 6'1 versus 5'8 lamang si Marshall. Ang bilis na mga footwork, kaya naman he can box from the outside. Mahaba ang kanyang mga galamay at mahilig po siyang magpaulan ng jabs. At heto pa mga amigos, kapag nakakapasok na po si Yumir Marshall, magaling din po siyang kumapit o mag-clinch. Dahilan upang ma-neutralize si Marshall kapag umaatake sa inside. At sa aking palagay, isa po yan sa mga malaking dahilan kaya't natalo si Marshall sa puntusan. Pero wala naman po tayong dapat ikaya sa naging performance ni Yumir Marshall. Hindi po porke natalo si Yumir Marshall dito nangangahulugang mas magaling sa kanya yung tumalo sa kanya. Sa aking opinion po mga amigos, base sa body language ng dalawang boksingero, di hamak po na mas malakas sumuntok si Yumir Marshall dahil makikita pong napapatakbo itong si Turabek Khabibulaev sa tuwing tinatamaan ni Yumir Marshall, especially sa katawan. Kaya naman sa aking palagay po mga amigos, kung professional rules lang ang ginamit o sa professional sila naglaban, palagay ko kahit 8 round match lang mga amigos, palagay ko kaya pong talunin ni Yumir Marshall via knockout or stoppage si Turabek Khabibulaev. Dahil sa professional po mga amigos, mas mahaba ang inyong laban, so ibig sabihin mas maraming time para makapag-adjust ang isang boksingero. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Halimbawa na lamang po yung laban ni Gervonta Tank Davis kay Frank the Ghost Martin. Bagamat tinalo po ni Tank Davis si Frank Martin via 8-round knockout, pero sa naging laban po nila mga amigos, yung first 3 rounds po yung tatlong hurado, ibinigay po lahat yon kay Frank Martin. Ibig sabihin po ng mga amigos, kung sa Olympic naglaban itong si Frank Martin at Gervonta Davis, tinalo po si Tank Davis ni Frank Martin. Kasi po magiging kapos yung oras ni Tank Davis upang makapag-adjust sa laban. Parang yung nangyari po ngayon kay Yumir Marshall, kapos po yung 3 rounds para kay Marshall. Dahil makikita po natin na nakapag-adjust na po talaga si Yumir Marshall. Pagdating po nung 3rd round, ayan po, kung titingnan nyo po itong scorecard na ito, sa round 3 nakalalamang na po dyan si Yumir Marshall. Pero hindi po natin dinidiscredit yung panalo ng taga-Uzbekistan. Lilinawin po natin, wala pong lutuan nangyari. Ang gusto ko lamang pong ipabatid sa inyo mga amigos, hindi po porke natalo si Yumir Marshall, mas magaling po yung tumalo sa kanya. Kaya naman sana mga kababayan ko, wag po nating sisihin o laitin si Yumir Marshall kung hindi po siya makakapag-uwi ng medalya ngayon sa 2024 Paris Olympics. Although medyo masakit na kabiguan nito para kay Yumir Marshall dahil syempre nga naman professional na itong si Yumir Marshall. May kartadang 5 wins, no losses, no draws with 3 knockouts sa professional. 28 years old tapos tinalo lamang siya ng isang 20 anyos. Amateur at first timer sa Olympics. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan.